Hey mga brods, Merry Christmas nga dahil meron nga tayong balita naman dito kay Mikey Williams. Yes mga brods, papalapit na ng papalapit na gustong ibalik na ng TNT Tropang Giga ito pong si Mikey Williams sa kanilang roster lineup mga brods. Bakit ba? Dahil ito nga pong si Mikey Williams ay parang wala namang nag-o-offer sa kanya kahit inopen ng TNT yung trade. So gagawin ng TNT mga brods, ito nga pong si Mikey Williams, ila-line up nila sign and trade. So ganun yung mangyayari mga kabrods and yun nga, ipapakita rin ni Mikey Williams yung kanyang worth dito sa TNT Tropang Giga kung saan papaglaruin nila ito ng 2 games mga kabrods. So sa dalawang laro na yon, syempre magpapakitang gilas na ito pong si Mikey Williams. Pero sa dalawang laro na yon, syempre ay meron nang umi-scout dito kay Mikey Williams dahil gusto rin naman kasi ng mga ibang kupunan kung nasa kondisyon pa rin ito pong si Mikey Williams at yun, kung kondisyon siya ay dito nila o-offeran ito pong TNT Tropang Giga. And yun nga, alam naman natin ng TNT, hindi na nila ito paglalaruin ng matagal sa TNT Tropang Giga. Kumbaga ititest nila ito at papalaguin nila lalo yung value ni Mikey Williams kung saan habang naglalaro ito sa TNT Tropang Giga at habang nagpapakitang gilas ito ng 2 games lang mga kabrods, syempre dito na magkaka-interest yung mga ibang kupunan. So ito na nga mga kabrods, alam naman natin Christmas ngayon pero ito pong SMB kahit Pasko hindi nila pinapalagpas ito pong kanilang sightings at dito sa kanilang pagmata kay Mikey Williams. Yes, dahil nga sa pagbalik ni Mikey Williams dito sa PBA, gusto rin kasi ng SMB na mapakita ni Mikey Williams kung nasa kondisyon pa rin ba ito. Kaya ito, ibabalik ito ng TNT sa kanilang roster tapos mga kabrods dito na imo-monitor ng SMB kung nasa in shape pa rin ito pong si Mikey Williams, kung siya pa rin ba yung nagdalawang finals MVP at dalawang champion sa TNT Tropang Giga. Yes mga bros, magtiti 2025 na tayo tapos hindi pa rin siya nabalik, di ba? So ang tagal, ibig sabihin wala pang teams talaga na nagka-interest kay Mikey Williams ngayon dahil gusto nga nila makitang maglaro ulit ito pong si Williams na kung sa ganun baka mas magugustuhan pa nila ito pong si Mikey Williams at baka sila na mismo lalo ang mag-reach out sa TNT. So ang problema lang kasi ng Mikey Williams mga brods yung attitude problem nito. Well, hindi na yan problema sa SMB kasi dahil nandito yung kanyang kuya-kuya na si Chris Ross. So matutulungan siya at madidisiplina niya ito mga brods. So ilang beses na rin natin itong nabalita. Well, kung ikaw ba naman pag may attitude problem yung player mo, syempre aalisin mo na rin ito. Diba yan nga yung unang tinitignan ng head coach kapag nagta-tryouts or kapag nagpapa-tryout sila, yung attitude at defense mga kabrods. So sa SMB, may solusyon na sila sa attitude problem ni Mikey Williams kung saan si Chris Ross ang gagabay dyan. Well, alam mo naman natin kung gaano kalakas din kasi ito pong si Mikey Williams mga brods, kaya hindi rin basta-basta ito na value. And yun din yung isa sa problema ng SMB kung sino yung iti-trade nila para kay Mikey Williams. Well, worth it din naman dahil sa counting season lang ni Mikey Williams nabigyan niya kasi ng 2 kampyonatong TNT. How much more yung mas malakas na lineup na SMB pa ang matutulungan niya, di ba mga brods? Ang dami na niyang katulong dito. Dahil ito nga, scoring machine din kasi ito pong si Mikey Williams. Hindi mo rin kasi ito mapigilan kapag nag-init na mga kabrods. Sabi nga nila, parang import din ito ng TNT Tropang Giga. So parang lugi nga daw yung mga ibang kupunan sa PBA dahil parang dalawang import nila, RHJ tapos Mikey Williams na naglalaro ng maganda. Kasi yung kalibre na ito mga brods, pang ibang bansa rin talaga Parang halos parang NBA din yung galawan, di ba nga? Nung nanood dito si Jordan Clarkson dito sa PBA ng finals nila, napapahanga talaga si JC. Biruin nyo, NBA na yan At napapahanga pa siya dito kay Mikey Williams na parang NBA caliber talaga. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, dapat bang ituloy na ng SMB ito? At mapapadali ba sa SMB na magkampiyon ulit kapag nasa kanila na si Mikey Williams? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of Japan B-League players, ito pong si Carl Tamayo na nahawakan ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. Ito pong 6'8" kasi gustong kunin din pala ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yes mga brods, grabe rin kasi yung talent ng batang ito. Dapat nga kukunin nila sana ito pong si Kevin Kiambao kaso nga lang taas talaga ng offer ng KBL sa kanya. Kaya ito naman, ito pong si Carl Tamayo from Japan B-League ang gustong kunin ng Ginebra, San Miguel mga brods. Diba parang ganyan din yung ginawa nila kay RJ Abrentos. Napaalis nila ito sa KBL para magpa-draft sa PBA at maglaro sa Barangay Ginebra, San Miguel dahil ang taas talaga ng offer ng Ginebra mga brods. Hindi ka talaga makakatanggi dito. Kaya ito pong si Carl Tamayo na nakitaan talaga ng potential
potential ng coaching staff ng Barangay Nebra San Miguel ay gustong-gusto nilang kunin ito mga brods. Biro niyan, 6'8", athletic na big man. Hindi big man ito mga bros Parang shooting guard pa nga. Shooter. Tas ang ganda pa ng footwork niya. Talagang ma-amaze ka na lang sa mga footwork ay mga galawan ng batang ito mga kabrods. Ngayon kasi, nasa Changwon LG Sakers siya. Pero last season sa Japan B-League, napakampyon niya yung Ryukyu Golden Kings. So biruin mo yan mga brods, grabe rin ang narating na neto ni Carl Tamayo. From UP to champion ng Japan B-League team mga kabrods. Kaya ito pong si Coach Tim Conan, Boss R. Francis Chua, i-offer nila ng maganda at ininegotiate nila yung agent po neto po ni Carl Tamayo. Kung if ever man na matapos ang kanyang kontrata dyan sa LG Sakers ay dito siya magpapadraft sa PBA at maglalaro sa Ginebra. And alam naman natin, ito pong si Carl, yung mga pamilya niya nandito sa Pinas, sa Cebu ito, lumaki rin kasi mga kabrods. Bisayang dako, kaya nga mga kabrods, mamimiss niya lagi ang mga kanyang pamilya. And if ever na kung dito siya maglalaro sa PBA na, talagang mapapalapit na lang kanyang pamilya. Tutulungan pa ng Ginebra, ito pong si Carl Tamayo na makapiling kanyang pamilya at kung saan bibigyan ito ng mga tirahan and mga pa-benefits, bonuses na mga pakotse. Diba mga bros? Yan din naman yung mga ginagawa nila sa mga ibang players nila. Kaya diba, napapapunta yung mga superstars sa Barangay Nebra San Miguel. Kaya hindi mo rin masisisi dahil nagtitake risk lang naman. Ito pong sina Boss RSA ng pera para din naman sa kanilang kupunan. Kaya tignan nyo mga kabrods, lagi na lang nasa championship round ang Ginebra. Kaya ito pong si Carl Tamayo, malaking tulong talaga ito sa Ginebra mga brods kung makuha nila. At 23 years old pa lang, ito pong si Carl Tamayo, napakabata mga kabrods. Tapos tignan nyo, 6'8" athletic na power forward pa ang laruan niya. Tapos, ang ganda pa ng handles, ang ganda pa ng footwork, ang ganda pa ng depensa. Wala ka na talagang hihingilin sa batang ito kung saan paglalaruin mo na lang at tutulungan ka pang magpa-kampyonato. Kung ang Japan B-League team nga, napakampyon ito po ni Carl Tamayo, how much more dito sa PBA at matutulungan pa niya talaga ang Ginebra mga kabrods. Siyempre, kayang-kaya niya talaga yan. Kaya future star ito kung makuha ng Barangay Nebra San Miguel mga kabrods. Kaya hindi na rin ako magugulat kung itong si Carl ay magpapadraft at hindi na rin ako magugulat kung makukuha ito ng Ginebra. Dahil alam naman natin ang Ginebra gusto na rin mag-rebuild ng panibagong lineup this January 2025 at alam naman natin mga kabrods, yung mga ibang mga players na ito may edad na. Kaya kailangan meron kang reserve tire na tulad ng ginawa at sinabi ni Boss Al Francis Chua. Kaya ito pong si Carl Tamayo, sa tingin nyo mga brods, mas mapapalakas ba niya lalo ang Ginebra at sa tingin nyo, papayag ba siya sa offer ng Ginebra if ever man? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.